ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Papayag na sana si Lilet sa pagpapakasal ni Era at Renan, pero makikita na kaya ni Lilet ang tunay na karelasyon ni Renan na si Sabrina sa loob ng opisina nito. Mahuhuli kaya ni Lilet sa akto si Renan? Abangan natin sa Lilet Matias, Attorney at Law. Matapos ang pagkakaayos ng magkakapatid na Mia, Ramon at Tomas, natutunan ni Lilet ang side ni Mia. Sabi ni Mia, hindi mahalaga ang lupa, kung ang kapalit naman ay ang hindi nila pagkakasunduang magkakapatid. Mahal ni Mia ang mga kapatid niya, mas minabuti na lang niya na iurong na lang ang kaso. Dahil para kay Mia, hindi rin gugustuhin ng nanay nila na hindi sila magkakasundong magkakapatid. Isusuko na lang ni Mia ang lupa sa kuya Tomas niya para matigil na ang gulo sa pagitan nilang tatlo. Hindi na nga nagkamali si Mia. Naging maayos na ulit ang relasyon nilang magkakapatid. Nagyakapan sila at nagkapatawaran silang lahat. Kinausap ni Lilet si Kurt. Gusto na rin niyang makipag-ayos kay Era. Sinamahan ni Kurt si Lilet sa Keystone pero hindi nila inabutan si Era dito. Si Rena na lang ang nasa opisina. Naisip ni Lilet na kailangan na rin niyang makipagkasundo kay Renan kung ito lang ang paraan para maniwala si Era na tanggap na ni Lilet ang pagpapakasal nila ni Era at Renan. Gabi na, halos nag-uwian na ang lahat ng mga empleyado sa Keystone. Si Rena na lang ang naiwan sa Keystone, ang pakay ni Lilet. Nagmamadali si Lilet papunta sa opisina ni Renan para makipag-usap. Halos pigilan ni Kurt si Lilet. Sa mga oras na ito, nilalambing ni Sabrina si Renan. Nung una, aayaw-ayaw pa si Renan, pero unti-unti ay bumigay na rin siya. Nakipaglandian na rin siya kay Sabrina. Tinawag ni Lilet si Renan. Narinig agad ni Sabrina at Renan ang boses ni Lilet. Nagmadali silang dalawa. Nagtago agad si Sabrina dahil madilim hindi gaano nakita ni Lilet ang mga ginawa ng dalawa. Hindi rin sigurado si Lilet kung meron nga bang kasama si Renan sa opisina. Pero merong naaninagan si Lilet na isang babaeng umalis. Hindi naman ito napansin ni Kurt. Tinanong ni Lilet si Renan kung may kasama ba siya rito, pero itinanggi ni Renan ito. Nagsinungaling si Renan para makalusot sa anumang posibleng maging hinala ni Lilet at Kurt. Nagulat si Renan sa biglaang pagdalaw ni Lilet sa ganitong oras. Tinanong ni Renan kung ano ba ang pakay nila sa kanya. Kung si Era ang hanap nila ay kanina pa umalis. Nahihiyaman magsalita si Lilet. Sinabi na ni Lilet na payag na siya sa relasyon ng dalawa. Binigay na ni Lilet ang blessing niya sa pagpapakasal ng dalawa. Pero sa isang kondisyon, kailangan alagaan ni Renan si Era at wag na sasaktan. Pare-parehas silang abogado at alam ni Renan ang kasong pwedeng isampan ni Lilet sa kanya. Nakangiti si Renan. Natutuwa siya dahil unti-unti nang matutupad ang mga plano niya. Mapapabilis na rin ang kasal nila ni Era. Ibig sabihin, mapapabilis na rin ang pagyaman ni Renan sa pamamagitan ng pagkamkam ng kayamanan ni Era. Sa kabilang banda, masaya si Ramir sa nalalapit na pagdiriwang ng kaarawan niya. Pinaghandaan ito ni Patricia kahit na tumatanggi si Ramir dahil sa umpisa, ang gusto ni Ramir ay i-celebrate nila ito na simple lamang. Sila-sila lang sanang pamilya, pero ayaw pumayag ni Patricia. Gusto ni Patricia na maging magarbo ang pagdiriwang ni Ramir. Naging excited na rin si Ramir. Sinabi niya ang plano niya kay Patricia. Sasabihin ni Ramir sa mismong araw ng kaarawan niya na opisyal niyang ipakikilala sa lahat ng bisita ang isa pa niyang anak na si Lilet. Ito na ang perfect timing ni Ramir para ipaalam na anak niya si Lilet dahil proud na proud siya rito. Pero hinampas ni Patricia ang kamay ni Ramir. Nabigla si Patricia sa naging reaksyon niya. Hindi siya pumapayag. Napalakas ang boses niya sa pakikipag-usap kay Ramir. Kailangan pa ba talaga ng public announcement para ipaalam sa lahat na si Lilet ang anak mo sa labas?
Nagulat rin si Ramir sa inasal ni Patricia. Nagtataka siya. Akala niya tanggap na ni Patricia si Lilet. Pero bakit ganito na lang ang pagtutol nito sa plano niya? Nakatitig si Patricia kay Ramir. Natauhan siya. Binawi ni Patricia ang mga sinabi. Nagdahilan si Patricia. Sinabi ni Patricia na oo, tanggap naman na talaga niya si Lilet bilang stepdaughter niya. Pero kaarawan ito ni Ramir. Pero maaagaw ni Lilet ang moment na para sana kay Ramir. Hindi payag si Patricia na pati sa espesyal na araw ni Ramir ay maaagaw pa ng iba. Gusto ni Patricia na nakafocus silang lahat kay Ramir. Kung gusto talaga ni Ramir na ipakilala si Lilet, gagawa na lang ng panibagong okasyon si Patricia na para lang kay Lilet. Pero wag dito sa araw ng kaarawan ni Ramir. Kumalma na si Ramir. Kinabukasan, hinahanap ni Renan si Eira, pero hindi niya ito makita. Napansin niya si Trixie at tinanong rito kung nakabalik na ba si Trixie dahil nagpaalam lang na pupunta sa cafe pero hindi pa rin niya nakikita hanggang ngayon. Mga ilang oras na ang nakalipas mula nang magpaalam si Eira, kaya nagtataka na siya. Agad sinagot ni Trixie. Sinabi niya na kanina pa nga lumabas kasama si Lilet dahil nag-message na rin si Lilet kay Trixie na magkasama silang dalawa ni Eira. Napaisip naman si Renan kung ano ang dahilan ng pakikipagkita ni Lilet kay Eira. Sa pagkikita ni na Lilet at Eira, nakaismid si Eira. Halatang galit pa rin siya. Naghihintay sa mga sasabihin ni Lilet. Pumayag kasi si Eira na magkape sila, sandali, dahil sa request ni Lilet na mag-usap sila. Maya-maya ay nag-umpisa na si Lilet sa pagsasalita. Nagpasalamat si Lilet sa panahon at oras na binigay ni Eira sa pagpayag nito. Sinabi ni Lilet na gusto na muna niya sana na mag-ceasefire na muna silang magkapatid. Kahit na maging civil muna sila, ay papayag siya. Sapat na muna yon sa ngayon. Kesa palagi sila nagsusumbatan at nagsisinghalan sa bawat araw na magkikita sila. Sinabi na rin ni Lilet ang magandang balita na ikatutuwa ni Renan. Gusto ni Lilet na ipaalam na kay Eira ang plano nitong pag-withdraw ng petition case, pati na rin ang TRO para ma-freeze ang assets ng nanay nila. Nanlaki ang mga mata ni Eira, parang hindi siya makapaniwala sa narinig. Pero hinihintay lang din niya matapos si Lilet sa mga paliwanag nito. Maya-maya napangiti na si Eira. Tinanong niya ulit si Lilet kung totoo ba ang sinabi nito. Natutuwa si Eira dahil ibig ba sabihin nito ay hindi natutol si Lilet sa pagpapakasal niya kay Renan? Tumango si Lilet. Sinabi niya na binibigay na niya ang basbas niya sa pagpapakasal nila ni Renan. Pero sa oras na saktan siya nito, huwag siyang pipigilan ni Eira na magsampa ng kaso laban kay Renan. Napangiti na si Eira at nagyakapan silang magkapatid. Masaya na naman si Lilet dahil magkasundo na naman sila ni Eira. At yan ang mga pakakaabangan natin sa Lilet Matias, Attorney at Law. Please like this video and please subscribe to my channel at magkita-kita po muli tayo sa mga susunod pang episodes.